Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi natin maaasahan na magiging maayos ang lahat pag lumilihis tayo sa biyaya ng Diyos. Sa kadahilanang ito, hinihiling ko sa inyong lahat na maging mga magagandang anak ng Diyos, nananalangin sa Diyos at sumasamba sa Diyos, habang tinuturing mas mahalaga ang kanyang kalooban, mga utos, mga tuntunin, at mga kautusan. Lumipat tayo sa 2 Peter chapter 2. Ipinaliliwanag sa atin ng Biblia na, kung pumasok tayo sa landas ng pananampalataya, dapat tayong magtiis at magtagumpay ng may pagtitiis. Sa pamamagitan nito, nagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos, at pinagkakalooban niya tayo ng biyaya. Tingnan natin ang verse 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una, sapagkat mas mabuti pa sa kanila, ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa, pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Alam nating lahat ang daan ng katwiran, ang kahalagahan ng araw ng Sabbath, ang kahalagahan ng bagong tipan, ang kabanalan ng bagong pangalan, at ang luwalhati ng bagong Jerusalem. Gayunman, kung tatalikuran natin ang banal na utos, sinasabi ng Biblia na, mas mabuti pa sa kanila na hindi nakaalam. Sinipi ng Biblia ang mga kawikaan. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka, at ang babaeng baboy na nahugasan na, sa paglulublab sa putik. Tayo, mga tao, ay hindi kailanman malalaman ang hinaharap ng ating mga kaluluwa. Gayunman, pinangangalagaan ng Diyos ang ating hinaharap. Paulit-ulit niyang hinihiling sa atin na, huwag mapunta sa ganitong sitwasyon sa hinaharap. Pero habang lumalakad tayo sa landas ng pananampalataya, pag humihina ang ating pagtitiis at ang ilawan ng pag-asa para sa langit, ay nagdidilim at mahimatay, ang mismong sitwasyong ito ang lumilitaw. Ang isang kinatawang halimbawa nito ay ang mga taong gaya ni Demas sa sinaunang simbahan. Ang mga ganitong tao ay hindi nagawang tumakbo sa kanilang takbuhin ng pananampalataya hanggang sa huli, kundi sumuko sa kalagitnaan at kinaladkad ang kanilang mga sarili tungo sa impyerno. Labis ding nadurog ang puso ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Nakilala nila si Hesu Kristo at ang tungkol sa kaharian ng langit, at natanggap ang pinagpalang pangako ng kaharian ng langit. Gayunpaman, nagpalamon sila sa mga ganoong walang kabuluhan, at walang silbing bagay, at natalo sila sa espiritual na labanan. Ipinapaliwanag ng Biblia ang tungkol sa mga ganitong tao sa pamamagitan ng mga kawikaan na, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka, at ang babaeng baboy na nahugasan na, sa paglulublab sa putik. Ang mga salitang ito ay hindi na kailangan ng higit pang paliwanag.